Father, in the name of the Lord Jesus Christ, we thank you and we are grateful. Ang aming mga puso ay punong-puno at nag-uumapaw sa pagpapasalamat dahil ikaw ay mabuti, tapat, dakila, mapagbiyaya, Diyos na hindi nagbabago sa buhay ng bawat isa sa amin. If not because of your unfathomable grace, if not because of your unconditional love, wala kami, Lord, sa lugar po na ito. Pero dahil sa iyong hindi nagmamaliw na pag-ibig sa buhay ng bawat isa sa amin, narito kami. Tumitibok ang aming mga puso, dumadaloy ang aming mga dugo, taglay yung lakas na walang ibang pinanggagalingan kundi ikaw, Panginoon. Kaya narito kami upang patuloy na luwalhatiin, dakilain at pasalamatan ang iyong banal na pangalan. This service is for you alone. Ikaw lang, ang pangalan mo lamang, Jesus, ang siyang aming itataas, ang siyang aming luluwalhatiin sa aming kalagitnaan. Maraming salamat sa privilege na iyo pong ibinigay sa amin. Napakasarap umawit, napakasarap kumanta sa iyong pangalan, Panginoon. Nakakakilig sa iyong presensya, O Diyos. Napakasarap palakpakan, luwalhatiin ang iyong pangalan, Panginoon. At sa pamagitan ng mga bagay po na ginagawa namin, during praise and worship, nabibigyan namin ng ngiti ang iyong muka, nabibigyan namin ng kaluguran ang iyong puso. Maraming pong salamat sapagkat patuloy na meron kaming ganitong pribilehiyo upang magkasama-sama at itaas ang tanging pangalan mo, Jesus. Panginoon, ikaw po yung nakakaalam ng kalagayan ng bawat isa po sa amin. Sa lahat ng naririto, maging sa mga kapatid po namin na hindi nakadalo dahil merong mga iniindang sakit at karamdaman. Lord, you are our Jehovah Rapha. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kagalingan. No match ang sino mang specialist, no match ang anumang gamot na meron dito sa ibabaw ng mundo sa kagalingan at kapangyarihan na nanggagaling sa iyo. Kaya dalangin po namin sa may mga binabaka sa kanilang pisikal na pangangatawan, anumang uri ng sakit at karamdaman, Lord, touch each and every one of us. Mula ulunan hanggang talampakan, dumalo yung kagalingan, kalakasan na nanggagaling sa iyo in the mighty name of the Lord Jesus Christ. Sa aming mental and emotional aspect, Lord, ikaw yung nakakaalam kung sino po sa amin yung may binabaka sa aming damdamin, sa aming isipan, kung sino sa amin yung merong mga excess baggages, Panginoon. Yung sobrang bigat na halos hindi na namin alam kung anong gagawin, na halos mawalan kami ng katinuan dahil sa mga bagay na ito. Lord, you are our shalom. Sa iyo namin matatagpuan yung perfect peace. Kaya dalangin po namin sa mga nakakaranas ng mental battles, mental tortures, Panginoon, merong mga emotional baggages, Lord, ang lambing po namin sa iyo, mahigpit na yakap sa mga nakakaranas po ng ganitong kalagayan, lalong-lalo sa mga kapatid po namin sa pananampalataya. Always remind them, merong Panginoong Jesus na nagmamahal ng matamis na matamis sa kanila. Sa aspetong relational and familial, Panginoon, anumang sira, sigalot, gusot, pagtatalo sa loob ng aming tahanan, sa loob ng aming pamilya, lahat ng ito kaya mong ayusin, Panginoon. Kaya inilalatag po namin sa iyong paanan ang kalagayan po ng aming household, ng aming sangbahayan. Pakialaman mo, Lord, ang aming pamilya. Ikaw yung kumilos, Panginoon, sa loob ng aming tahanan. Maging sa aspetong financial, sabi sa iyong mga salita, if we are going to seek your kingdom first and your righteousness, lahat ng pangailangan namin, ikaw yung magdaragdag sa aming mga buhay. Lord, ikaw po yung mag-provide ng mga pambayad ng bills ng mga kapatid po namin, pambayad sa renta, gastusin, pambaon ng kanilang mga anak. Lord, ikaw yung magpo-provide ng mga bagay na ito dahil ang Diyos sa pinaglilingkuran namin ay Diyos na mayaman sa lahat ng mga bagay. And sa aspetong spiritual, in these final hours and in these final days, nakikita po namin yung kalagayan ng mundo. Ito yung mga panahon kung saan makita mo rin po ang yung mga mananampalataya, kami na mga tinatawag na Kristiyano, na maningas na naglilingkod sa iyo. Hindi bara-bara yung pagsiserve na gagawin po namin sa iyo dahil hindi mo deserve, Lord, yung bara-barang paglilingkod. Ang ibibigay namin sa iyo ay yung aming pinakamahusay, pinakamaningas na paglilingkod, pagpupuri at pagsamba. Maraming po salamat, Panginoon. Ikaw ang kumilos mula simula
hanggang matapos ang mga gawain po natin sa araw po na ito. Hintuan mo po bawat isa na tatawag sa iyong banal at dakilang pangalan. Maraming pong salamat. We give you all the glory, the highest praise, and the reverence that you deserve. In Jesus' mighty name, and all shout, Amen! Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Salamat po sa ating Panginoon. May nakikita po ako mga first-time attendees, mga bagong mukha. Yan, welcome po sa Church of God World Mission Philippines, Parian, Calamba. Masaya si Jesus dahil nandito po ang bawat isa sa atin. Kaya sabihin mo sa iyong katabi ng nakasmile, kaliwa at kanan, congratulations! Ayan. Dahil tagumpay na naman tayong nakarating sa gawain ng Panginoon. Kahit ang lamig-lamig nitong mga nagdaang araw na gawa nating tanggihan, anumang antok, puyat at katamaran na pilit gumagawa sa ating mga buhay. Napagwagian natin ang ating mga sarili. Kaya nandito tayo ngayon at nakaupo sa paanan, spiritual na paanan ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ang Diyos na tunay at buhay. So allow me to share the Word of God sa araw po na ito. Alam natin dito sa Church of God World Mission Philippines, every month, meron tayong iba't ibang theme na pinag-aaralan. Nung month of January, ang theme natin, sino nakakaalala? Yung Joshua chapter 3. Month of February, ang ating theme ay Heart Matters. At ngayong month of March, ang ating pong theme, ang ating tema na pinag-aaralan sa buong buwan na ito ay yung tinatawag na Coming Soon or Second Coming. Bilang mga mananampalataya ng Panginoon bilang Christian, talagang dapat yung heart natin always expectant sa pagkilos at sa mga bagay ng Lord. So when we say expectant, dapat yung kalagayan ng puso natin. Ibig sabihin, dapat lagi tayong may ine-expect, may inaasahan, may inaasam-asam, may hinihintay na mga bagay mula sa ating Panginoon. Kapatid, meron ka pa bang hinihintay na mga bagay mula sa Panginoon? Dapat meron. Dapat expectant lagi yung heart natin kasi kapag expectant yung heart natin, dyan mas na-e-exercise yung pananampalataya sa mga bagay na hindi natin nakikita. Mga bagay na galing sa Diyos. So bilang Christians, ano ba yung mga hinihintay natin na dumating sa ating mga buhay mula sa Panginoon? Diba tayo ay naghihintay ng katugunan sa mga pinagpe-pray natin kay Lord. Meron pa po ba kayong mga hinihintay sa prayer po ninyo kay Lord? Magsabi ng Amen. Diba naghihintay tayo ng mga katugunan? Halimbawa, sakit at karamdaman, meron kang binabaka sa yung physical na pangangatawan. Ang tagal-tagal mo nang pinagpe-pray kay Lord, pero expectant ka pa din. Naghihintay ka pa rin na, alam ko Lord, sa pananampalataya, darating at darating itong hinihintay kong kagalingan sa anumang uri ng sakit at karamdaman na meron po ako. Sa mga single, diba, naghihintay ng special someone. Hinihintay ninyo talaga, no? Di na ako kasama. Hinihintay natin yung ating the one sa ating buhay. Pinagpe-pray natin kay Lord. Ano pa yung hinihintay natin? Di ba? Provision, mga pagpapala ng Lord sa buhay natin. Hinihintay natin na dumating yan sa ating mga buhay. Pero ang isang Kristiyano na talagang malalim sa pananampalataya at excited talaga na makita si Lord, ang isa sa pinakahinihintay niyan, ng Kristiyanong yan, ay yung muling pagparito ng Panginoong Jesus. Na mas kilala natin sa tawag na second coming or yung tinatawag na rapture. Sabihin ng lahat, rapture. Ano bang ibig sabihin ng rapture? Una, let's make it clear. The word rapture is not found in the Bible. Ang word na rapture ay wala naman po sa Biblia. Kahit basahin natin ang Bible from cover to cover, from Book of Genesis to the Book of Revelation, wala tayong mababasang rapture. Pero itong rapture, itong event na ito, itong pangyayaring ito, it is clearly described sa Bible. Sabi sa 1 Thessalonians, sulat ni Apostle Paul sa mga taga Thessalonica, chapter 4, verse 17, "Then we who are alive, who are left, will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so we will always be with the Lord." Sabihin ng lahat, caught up. Ayan. Yung ibig sabihin ng caught up dyan sa Tagalog is pag-agaw o
or pagkuha, aagawin, kukunin daw ni Lord lahat ng mga tunay na sumampalataya sa Kanya. Yung salitang caught up dyan sa Latin word is rapimur. Sabihin ng lahat, rapimur or rapiemur. Na galing sa Latin word or Latin root na ito, yung English word na rapture ay na-form. And it describes the catching up of the believers. So from the word rapimur, mula dun sa salitang caught up, doon nanggaling ang salitang rapture. At dito iikot ang message po natin sa araw na ito. Ang title natin for this morning, The Last 7 Days. Ang mga huling 7 araw. Let's close our eyes. Tayo ay mananalangin para sa mensahe ng Panginoon sa araw na ito. Heavenly Father, in the name of the Lord Jesus Christ, kami po ay nagpapasalamat sa iyo sapagkat hindi lang kami naririto na bigyan ng privilege to worship you in spirit and in truth. Napakalaking privilege na maupo sa iyong paanan at makinig ng iyong mga salita. Mga salita mo, Lord, na kailangan po namin sa mga araw po na ito. Dahil everyday halos puro bad news ang naririnig namin. We want to hear the goodness that comes from your word, Panginoon. And through your word, patuloy na papagtitibayin mo ang aming pananampalataya, palalakasin, Panginoon, ang aming pagtitiwala sa Diyos na tunay at buhay. Lord, ang dalangin ko po sa iyo, sa mga kapatid na naririto, maalis anumang mga I know it already attitude, Panginoon. At ang taglayin ng lahat ng naririto ay yung puso na gaya sa isang sponge, absorbent sa pagtanggap ng mga benefits na nanggagaling sa iyong mga salita upang patuloy na matransform ang aming mga buhay ayon dun sa image na gusto mong makita sa iyong mga anak, sa iyong mga mananampalataya. Maraming pong salamat as we hear your word, Panginoon. Maramdaman po namin, maranasan po namin ang mahigpit mong pagyakap, anuman ang dala ng iyong mga salita. Ito man ay comfort, ito man ay pagtutuwid, tatanggapin po namin ito ng may kaamuan sa aming mga puso. Salamat po, Panginoon, sa iyo ang papuri, kaluwalhatian at karangalan. Sa pangalan ng Panginoong Yesus, tayong lahat ay magsabi ng Amen. Minsan pa nating palakpakan ang ating Panginoon. Praise the Lord. So ngayon naman, ano bang ibig sabihin itong tinatawag na rapture? So for the sake of those na bago-bago lang na umaattend sa Christian church at hindi familiar, hindi well-versed sa event na ito, sa tinatawag na rapture, we will be playing a video. We will be playing a video for us to have an idea kung ano ba yung mangyayari sa event na ito, dito sa tinatawag na rapture. At sa video na ito, paki-off na po yung lights. Sa video na ito, makikita natin yung possible scene during that day. We need to find Dean. What in the world?
course he was right, Shane. My father was right. I can't. Praise the Lord. And that was a short video clip from the 2011 movie Jerusalem Countdown, na ang theme ng movie na yan is all about the second coming of the Lord Jesus Christ, or yung pinag-aaralan natin na rapture. Sabi sa Book of Corinth, hindi ko na nilagay yung exact verse, when the Lord comes, believers will be changed and caught up in a twinkling of an eye. Sa isang kisap mata, yung makakapangyaring rapture, kasing bilis ng isang kisap mata. Blink of an eye, twinkling of an eye. Gaano pong kabilis ang kisap mata? Di ba napakabilis po? Milliseconds or nanoseconds siguro ang bilis ng isang kisap mata. Ganun aagawin, ganun kukunin ng Lord yung mga tunay na sumampalataya at may mainit na relasyon sa Kanya. Ngayon, sino yung nire-represent ng mga naiwanan doon sa video? Sila yung mga hindi tunay na sumampalataya sa Diyos na tunay at buhay. Sila yung walang tunay na mainit na relationship kay Jesus Christ, sa Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Next question to answer. When will the rapture take place? Kailan ba makakapangyari itong tinatawag na rapture? So nung pinasimulan natin yung pag-aaral ng theme na coming soon or second coming, binanggit na rin ito ni Pastor sa unang preaching sa month of March. The Word of God is very clear na walang sino man yung nakakaalam ng eksaktong petsa ng muling pagparito ng rapture na tinatawag ng pagparito ng ating Panginoong Hesus. Kaya kapag may mga pastors na nasa pulpit, man of God na tinatawag, prophets, na nagsasabing ganito ang petsa sa taong 2030, darating na ang Panginoong Hesus. Kung ako miyembro ng church na yon, lilipat ako, aalis ako doon, maghahanap ako ng biblical na church. Why? Kasi bulaan yung ganoong propeta, bulaan yung ganong pastor, bulaan yung ganong man of God. It is very clear sa Matthew 24 verse 36, but of that day and hour no one knows, not even the angels of heaven, not even the Son of Man. Sa ibang translation, si Jesus Christ yung nagsasalita dito, but my Father only. Sabi doon, not even the Son of Man. Ibig sabihin ni Jesus Christ, kahit ako, hindi ko alam, kundi ang Ama lamang ang nakakaalam. Ang tanong, hindi ba alam ni Jesus Christ kung kailan siya muling babalik? Alam po ng Panginoong Jesus. Kasi nung sinabi ni Jesus Christ, yan po ay part ng Olivet Discourse sa preaching niya sa Mount of Olives. Ibig sabihin, nasa human form si Jesus Christ that time. Ibig sabihin, He limits Himself dun sa mga attribute na meron siya bilang Diyos. But after the resurrection, after siyang ipako sa krus, nung siya ay na-resurrect na, sabi sa Matthew 28 verse 18, hindi ko na rin nailagay dyan, all authority in heaven and on earth has been given to me. Ibig sabihin, talagang nasa God form ang Panginoong Yesus, lahat ng attributes ay ginagamit ng Panginoong Yesus. Alam niya kung kailan siya muling paparito. Pag sinasabi natin hindi alam ni Jesus Christ kung kailan siya babalik, it's as if we are saying that Jesus Christ is not omniscient. Jesus Christ is not all-knowing. Parang ganun yung sinasabi natin kapag may hindi alam si Jesus. Pero si Jesus Christ, He is all-knowing. He is omniscient. The Holy Spirit is all-knowing, omniscient. God the Father is all-knowing and omniscient. Alam ng Panginoong Jesus kung kailan siya muling babalik. But even if we don't know the exact date, kung kailan itong makakapangyari, itong muling pagparito, itong pag-agaw, itong rapture na tinatawag, malinaw na malinaw po sa Word of God yung mga senyales, mga signs, clues, hints. Marami pong ibinibigay ang Word of God kung ano yung mga tanda sa nalalapit na pagparito ng ating Panginoong Jesus. Same with pagpaparating ang Pasko, di ba? Nakakita tayo ng mga tanda, ng mga palatandaan kung malapit ng magpasko. Pag nag-social media ka, makikita mo na si Jose Marichan, si Mariah Carey. Sa paligid, makikita mo na ang dami ng mga Christmas lanterns, parol, Christmas lights, Christmas trees, ang dami ng puro Christmas jingles na yung naririnig natin sa mga establishments, sa mall, at sa iba't ibang mga lugar. So alam natin na malapit ng magpasko. Ganon din po sa muling pagparito ng ating Panginoong Yesus. Mayroong mga tanda, may mga signs na ibinibigay po sa atin. Matthew 24 verses 6 through 7.
You will hear about wars and rumors of wars. Sabi ng Panginoong Yesus, don't be alarmed or don't be afraid because these things must happen. But the end is still to come. Nations will fight against other nations and kingdoms against other kingdoms. There will also be famines, pestilences, and earthquakes in many places. Sabi dyan, we will hear about wars. At ang naririnig natin ngayon, hindi na mga rumors, hindi na lang sang usapan patungkol sa gera. Talagang nakikita po natin ang nangyayari po ngayon sa iba't ibang part ng mundo. Kanina nag-open ako ng social media, nagulat ako dun sa nakita kong balita from Philippine Star. Few hours ago, nung nakita ko yung post 15 hours ago, ang North Korea daw ay nag-fire ng 10 ballistic missiles toward the sea of Japan. North Korea nag-fire ng 10 ballistic missiles sa karagatan ng Japan. Alam niyo po nakakalungkot nung tiningnan ko yung comment section. Maraming Pilipino ginagawang joke yung pangyayaring yun. Ano yung mga nasa comment section? Nabobore na yung emperor sa North Korea, naghahanap na siya ng kalaro. Mga naglalap yung mga tao. That's not a joke, mga kapatid. Pag Kristiyano ka, dapat nakikita mo yung bigat ng kaseryosohan ng bagay na yon. Itong nakapangyari yan sa Israel, Iran, United States, mga kakilala ko sa UAE. Grabe yung pagsusumamo nila, paghingi nila ng prayer. Talagang ang sabi nila, kahit may interception na nagaganap, kahit sa himpapawid pa lang, napapasabog na naman yung missile na dumarating, pero ramdam na ramdam nila yung impact sa lupa. How much more pag tumama yun sa lupa? Kaya bilang mga Christian, dapat meron tayong nare-realize sa mga current events na nangyayari po sa ating mundo. Sabi dyan, nations will fight against nations, magkakaroon ng mga kagutuman, pestilences. We already experienced the pandemic, COVID-19, and mild pa yun. Earthquakes, di ba last year, napakaraming lindol yung nakapangyari dito sa Pilipinas. Ang daming casualties sa Cebu, sa iba't ibang mga area, parami ng parami ang mga lindol. Hindi lang dito sa Pilipinas, maging sa ibang bansa. The Lord is shaking each and every one of us. Kasama ang mga Kristiyano, inaalog tayo ng Panginoon. Kasi maraming Kristiyano, in these final days and in these final hours, tutulog-tulog sa kangkungan, tutulog-tulog sa pansitan, tutulog-tulog sa kalagayang espiritual. Inuuga tayo ng Panginoon para tayong magsigising sa kalagayang espiritual. Ano pa yung mga signs? Sabi sa Matthew 24:37 through 39, as were the days of Noah, so will be the coming of the Son of Man. For in those days before the flood, they were eating and drinking, marrying and giving in marriage until the day when Noah entered the ark. And they were unaware until the flood came and swept them all away. So will be the coming of the Son of Man. Sabi diyan, as were the days of Noah. Tulad ng mga panahon, tulad ng mga araw, tulad ng era, tulad ng generation ni Noe. Yun daw yung mga tanda ng nalalapit na pagparito ng ating Panginoong Jesus. We can read this account simula sa Genesis chapter 6 hanggang sa mga succeeding verses. So I'm going to expound ano ba yung laman ng Genesis 6 na shinare din ito sa atin ni Pastor. Sa Genesis 6, diyan natin mababasa na yung Diyos nung tiningnan niya yung earth, yung ibabaw ng lupa. Ano yung nakita ng Diyos? Ang nakita niya, ang laman ng puso at isipan ng mga tao during the days of Noah, puro kasamaan, puro wickedness, puro basura ang laman ng utak ng mga tao during that time. Paggising sa umaga, bago matulog sa gabi, ang laman ng kanilang utak, puro paggawa ng kasalanan. Puro karumihan, kahalayan, allow me to use the word, kalibugan. Yan ang laman ng utak ng maraming tao during those days sa mga panahon ni Noah. And because of that, nahirati, nalungkot ang damdamin ng Diyos. Pero buti na lang merong Noe, merong Noah.
Sabi sa Genesis chapter 6 verse 8, Noah pleased the Lord. Merong isang tao na kalugod-lugod pa rin sa mga mata ng Diyos. Kumbaga, nang tumingin ng Diyos sa ibabaw ng earth, puro dilim, pero may nag-iisang ilaw doon sa ibabaw ng earth. And that was Noah. Take note, si Noah namuhay ng matuwid, banal, maayos, kalugod-lugod sa Lord, kahit siya po ay nabubuhay sa gitna ng lahing liko. Nabubuhay siya sa generation na puro wickedness ang naroroon. But he was able to live according to the will of God. Kaya mga kapatid, hindi natin pwedeng idahilan, kaya naman ako nagiging makasalanan, palamura, kaya ako naging lasinggero kasi sa lugar namin, puro ganon yung kapitbahay, ganon yung pamilya ko, naging palamura ako kasi ganon lahat ng classmates ko, ganon lahat ng katrabaho ko. Hindi natin pwedeng i-reason out yan sa harapan ng Panginoon. There was Noah, na kahit siya nabubuhay sa gitna ng lahing liko, namuhay siya, naingatan niya kung ano yung standard ng kalooban ng Lord. Amen. And because of this, nagalit ang Diyos. Kaya yung nakikita niyang solusyon, gunawin ang ibabaw ng lupa sa pamagitan ng malaking baha. So the good Lord instructed Noah to build an ark. Kaya meron tayong Noah's Ark na tinatawag. Pinagawa ng Lord si Noah, binigyan niya ng instruction to build an arko. Isang malaking barko. Hindi alam ni Noe kung ano yung bagay na yon. Tapos very precise pa yung instructions ng Lord. Ang daming measurements, hindi naman engineer si Noah, hindi naman engineer si Noe. Pero nagawa niyang gawin kung ano yung pinapagawa ng Lord sa kanya. Bakit? Because of his fear of the Lord. Sabi sa Word of God, the fear of the Lord is the beginning of knowledge and of wisdom. Dahil sa banal na takot na meron si Noe sa Diyos, sumunod siya sa Diyos, nagkaroon siya ng karunungan kung paano niya i-build, kung paano niya bubuuin yung arko na ipinagagawa ng Lord sa kanya. At binigyan ng Diyos ng 120 years. Ilang taon? 120 years na palugit, biyaya, habag ang mga tao para sila magkaroon pa ng pagkakataon na magsisi sa kanilang kasalanan to turn away from their iniquities and from their sins. 120 years yon, mga kapatid. Mahabang taon. Sabi sa Genesis chapter 6 verse 3, So the Lord said, My spirit won't remain with human beings forever because they're truly mortal. Their lifespan will be 120 years. Yun yung ibig sabihin niyan, 120 years bago pa paratingin ng Lord, ng Diyos, yung kanyang hatol sa ibabaw ng lupa. Ayon sa mga Bible scholars, Noah could have spent 100 to 120 years sa pagbubuo ng arko. So ganung katagal ginawa ni Noe yung arko, 100 to 120 years. Brethren, may umaabot ba ng ganong edad? Yes, umaabot nga ng 900 plus, 500 plus. Yung mga tao during sa panahon na ito. Pero bakit? Hindi po yun figurative. Totoo pong bilang yon ng edad ng tao. Pero bakit ngayon, pag sinabing 80 years old ka na, bonus na lang daw? Basahin niyo po kung bakit umikli ang buhay ng tao. Matatagpuan niyo po yon sa Book of Exodus. Ayan. At sa iba pang mga Bible accounts or Bible verses. So 120 years yung ibinigay na pagkakataon ng Diyos sa mga tao for them to repent, magsisi at iwanan yung kanilang mga likong gawa. That was a long period of time, mga kapatid. Mahaba po yung 120 years. Amen. Mahaba yun, 120 years. Minsan nga tayo, 2 oras sa gawain ng Panginoon, mag-invite ka. Uy, attend ka sa church. Anong kadalasang naririnig nating tanong? Anong oras ang tapos? Hindi pa nagsisimula, tapos agad yung tinatanong ng gawain ng Panginoon. At marami po sa atin, naging guilty tayo sa bagay na yan. Nakakalungkot po. Ang tatanungin mo agad, yung pag-alis mo agad sa gawain ng Panginoon. Anong oras yung tapos? Dapat masanay po tayo sa mahahabang gawain, mga kapatid. Alam niyo kung bakit? Kasi pag hindi ka sanay sa mahabang gawain, hindi ka fit sa heaven. Ano bang gagawin sa langit? Maglilingkod, magpupuri sa Panginoon. Pag nainip ka doon, Lord, alis muna ako dito. Try ko naman doon sa kabila. Ganon po ba? Hindi po ganon. Hindi ganon yung makakapangyari. That's why
Ang church ay training ground po natin sa kung ano yung bagay na gagawin po natin sa langit. 120 years was a very long period of time. Ito yung nakakalungkot. Sa loob ng 120 years, hindi nagsipagsisi ang mga tao. Hindi nila pinakinggan yung warning, yung babala, yung paalala ni Noe sa kanila during those times. At sumapit yung 120th year. Ano yung nakita ng Diyos? Genesis chapter 7 verse 1. Then the Lord told Noah, "Come, you and all your household, because I've seen that you alone are righteous in this generation." Sa loob ng 120 years, nahabag ng biyaya ng Diyos, hindi nagbago, hindi nagsisi yung mga tao. Sabi diyan, you alone are righteous in this generation. Si Noe lang yung nakita ng Lord na matuwid during his time, not even his wife, not even his kids, hindi yung mga anak niya at yung mga in-laws niya. Pero kasama sa inutusan ng Lord na pumasok sa ark, si Noah at yung kanyang household. Yung kanyang asawa, yung kanyang 3 anak, at yung kanyang mga in-laws. Bakit? Si Noah lang naman yung righteous. Si Noe lang naman yung matuwid. Dito natin makikita yung extension ng habag at biyaya ng Diyos maging sa pamilya, sa mga mahal sa buhay ni Noe. Ganon din po sa atin. Marami sa atin, hindi naman nagsaserve sa Panginoon yung iba sa ating mga nanay natin, tatay natin, hindi lahat ng nandito kasama yung loved ones nila sa paglilingkod sa Panginoon. Pero bakit patuloy na nakikita natin, buhay pa rin yung mga magulang natin, nakakasumpong pa rin ng pabor mula sa Panginoon, mga kapatid natin na hindi naman nagsiserve kay Lord, dahil na-extend sa kanila yung habag at biyaya ng Diyos dahil sa ginagawa nating paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya kapatid, huwag mong iisipin na yung ginagawa mong pagdalo sa gawain ng Panginoon, wala itong nagiging epekto sa pamilya mo. Matagal mo nang pinagpe-pray, asawa mo, nanay, tatay mo, mga kapatid mo, parang iniisip mo, wala naman nagiging epekto eh. Huwag mong isipin yan, kapatid, merong epekto yan na i-extend yung habag at biyaya ng Diyos sa loved ones natin. Kaya kahit mag-isa ka lang na umaattend dito sa church, keep on serving the Lord upang patuloy na ma-extend yung habag at biyaya ng Panginoon sa mga mahal mo sa buhay. Sa kabila nito, ang Diyos napakamahabagin pa rin. Nagbigay pa siya ng final countdown sa mga tao. Genesis chapter 7 verse 4, 7 days from now, I'll send rain on the earth for 40 days and 40 nights. And I'll destroy every living creature that I've made. Nagbigay pa ng 7 araw na palugit ang Diyos sa mga tao. This is the last call. The last chance. The final countdown. The last 7 days na ibinibigay pa ng Diyos para sa kanila. Mga kapatid, can we imagine yung burden, yung bigat, yung mental pressure na bit, dala-dala ni Noe nung sinabi sa kanya ng Diyos yan, Noe, 7 days na lang ang ibibigay ko sa mga tao. Tapos alam niya, marami doon kakilala niya, kasama niya sa pagkabata. Alam niya, yung mga yun tatanggap ng hatol ng Diyos. Imagine niyo po kung gaanong kabigat yon para sa damdamin ni Noe. So tiyak siya talagang nagkakanda, kumahog siya, double time siya, triple time siya sa pag-share ng salita ng Diyos sa mga taong nandun. At ano kaya yung nagiging response sa kanya ng mga tao? Tiyak pinagtatawanan siya. Baliw ka na kung ano-anong pinagsasasabi mo. At hindi po yun ginawa ni Noe for only 7 days. Ginawa niya yun for 120 years. Nagre-remind siya, nagwa-warning siya sa mga tao na darating ang hatol ng Diyos for 120 years. Puro pagtatawa, puro mockery, puro insulto yung maririnig mo sa mga tao. Ganun po yung naranasan ni Noe for 120 years.
Tiyak yung iba doon, mga bata pa, nung mga panahong yon bago niya simulan yung ark. Ano kayong tinuturo ng mga magulang doon sa mga bata? Huwag kayong lalapit niya sa matandang yan, kay Noe. Baliw yan. May tililing yan, huwag niyong lalapitan yan kung ano-anong kasinungalingan ang pagsasabi niyan sa inyo. Tiyak, ganun yung tinuturo ng mga magulang sa kanilang mga anak during that time. Kaya ito po pagsusumamo ko sa mga magulang na naririto. Mga nanay at tatay, can you say amen? Sa mga magulang po na naririto, ito po yung pagsusumamo ko po sa inyo. Turuan po ninyo ang inyong mga anak, lalo yung mga bata pa, na manatili sa salita ng Diyos. Bakit? Wag po ninyong laging iasa na yung matututunan nila is mula lang sa school. Na wag niyong iasa lagi na ang dapat nilang matutunan kung ano lang yung ituturo ni Teacher CJ, ni Teacher Shai, ni Teacher Melvin. Dapat bilang mga magulang, alam nyo rin po yung part ninyo to share the Word of God sa inyong mga anak. Amen po sa mga magulang. Praise the Lord. Dahil kapag hindi nyo po tinuruan ang inyong mga anak ng salita ng Diyos, iba ang magtuturo sa kanila. At hindi salita ng Diyos ang ituturo sa kanila. Madalas nating naririnig, Nak, mag-aral kang mabuti dahil edukasyon lang ang maipapamana ko sa iyo. Yan yung sinasabi ng mga magulang sa kanilang mga anak. Ang education, mabuti po yan, magandang bagay. Pero hindi natin yan madadala sa rapture. Dala mo pa ba yung diploma mo sa rapture? Form 137 mo, Form 138? Lahat ng certificates na meron ka, no? Hindi mo na yan bit-bit sa rapture. Iiwan mo lahat yan. Kaya yung kayamanan na pwede mong ipamana sa mga magulang po ito, na pwede mong ipamana sa iyong anak, ay ang salita ng Diyos. Ganan po yung kalagayan ng generation natin today. Kaya nga sabi po dun sa verse kanina, sa Matthew 24, verse 37, As were the days of Noah, so will be the coming of the Son of Man. Sa Tagalog, kung paano ang mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Yung nalalapit na pagparito daw ni Lord Jesus Christ, kagayang-kagaya nung generation ni Noe. At sa panahon po natin ngayon, mas malala pa nga yung generation natin ngayon sa panahon ni Noe. Why? Nung panahon ni Noe, wala namang pornography nun. Wala namang cyber trafficking na tinatawag kasi wala namang internet. Ngayon po, may internet na gamit, maximize ng kaaway ang iba't ibang mga technologies na meron po dito sa ibabaw ng mundo. Kaya makikita natin, grabe na yung kasamaan ng mundo ngayon. When we go out to share the Word of God, di ba, it's as if we are warning the people. Pag nalabas tayo, nag-share tayo ng Word of God sa kalagayang spiritual, para tayo nagbibigay ng warning sa mga tao sa labas na last 7 days na lang yung naghihintay sa kanila at paparating na yung hatol ng Diyos. Paparating na ang Panginoong Yesus. At yung rapture po, yung second coming of the Lord Jesus Christ, ito po ay hindi masayang araw para sa mga hindi makakasama sa rapture. Para sa mga male-left behind, may iwanan, hindi kasama sa aagawin or kukunin ng Lord, hindi po ito masayang araw for them. Bakit? Bakit hindi masayang araw? Yung rapture po, this is going to be a grandeur, engranding celebration for the true believers of the Lord Jesus Christ. Pero hindi po para sa mga hindi tunay na sumampalataya. Ito po ay napakasaklap na araw para sa mga maiiwanan sa labas ng espiritual na arko. Ano ba yung mga mangyayari na binabanggit sa Bible? Ilan po sa mga binabanggit sa scripture, sa Bible, na makakapangyari after the rapture, after the second coming of the Lord Jesus Christ? Yung mga taong male-left behind, maiiwanan, makakaranas sila ng matinding kahirapan. Doon na yung paglabas ng Antikristo, pagtatatak ng Mark of the Beast, 666, nakalagay po yan sa Bible. Sabi sa noo or sa kanang kamay. Maraming mga Christian churches and fellowship, sabi, hindi sila nagpabakuna ng COVID kasi yun daw yung 666. Hindi po yung totoo. Nakalagay sa Bible sa noo o sa kanang kamay. Saan ba sila tinurukan? Saan ba tayo tinurukan? Balikat po, di ba, dito?
Ayan, di naman po sa kamay. Baka may tinurukan po sa inyo sa noo. Ayan. Ayan. So hindi po yung 666. Ayan, pero yung ibang nag-over-spiritualize patungkol sa bagay na ito, yun yung kanilang interpretation. Yun, mark of the beast. Ano pang sabi sa Bible? Magkakaroon ng matinding kagutuman na hindi pa naranasan ng earth. Possible during those times, sa araw na yan, people will eat other people. Ganun po yung makakapangyari. Ano pang sabi sa Bible? Ang dagat ay magiging dugo. Lahat ng sea creatures mamamatay. Imagine niyo po ang dagat, Bora, Palawan, magiging kulay dugo. Lahat ng ahayop maglulutangan kasi patay na lahat. Imagine niyo po, nung pine-prepare ko tong message na to, ini-imagine ko, gaanong kasangsang, gaanong kabaho. Hindi lang sa Pilipinas yun eh. Buong mundo yung tinutukoy dito. Imagine po natin kung gaanong kabaho yung kabulukan ng mga namatay na sea creatures. Kung buong mundo ganan yung mararanasan. Sabi pa sa Bible, 1/3 of the sun, 1/3 of the moon and of the stars in the sky, magiging dilim, magiging kadiliman. Imagine po natin yung araw na bilog mo nakikita. Mula pagkabata, makikita mo magkakaroon ng tipak na kulay black. 1/3 nito kapag ikaw ay naiwanan. Ewan ko kung hindi tayo manghilakbot sa ating pakiramdam. Ano pa daw yung mararanasan na ibabaw ng lupa? Matinding iba't ibang uri ng sakit at karamdaman, buong mundo. Mga lindol na hindi pa nararanasan ng lupa. Ibig sabihin yung mga magnitude na nararanasan ng mundo, hindi pa yan yung pinakamalakas. Marami pang mararanasan yung mga maiiwanan dito sa ibabaw ng lupa. Nakakatakot na maiwanan sa tinatawag na rapture or second coming of the Lord Jesus Christ. Mga kapatid, 2,000 plus years ago, ang mga Hudyo, they are waiting for a Savior. Naghihintay sila ng tagapagligtas. Kasi sila ay nakubkob, na-conquer sila ng Roman Empire. Kahirapan yung kanilang nararanasan. So they are waiting for a Savior during their generation, during their time. Ang ine-expect nilang tagapagligtas, hari, full of authority, matapang, marunong makipaglaban, warrior, parang leon. Yun yung ine-expect ng mga Hudyo. Pero ano yung dumating na Savior? Hindi leon, tupa. Maamong tupa yung dumating during those times. Sa generation natin ngayon, ang mga tao naghihintay ng Savior. At ang ine-expect sa generation na to, ang Savior na darating, parang maamong tupa. Kasi God is love. Yun yung ina-expect ng mga tao. Kaya kahit anong maling relationship na meron kami, maintindihan to ni Lord kasi God is love. Maamong tupa siya. Yan yung ina-expect ng generation today. Pero ano yung mawi-witness after the rapture? They will not witness a lamb or a sheep. They will witness a lion. The Lion of Judah. Hindi na po tupa ang darating sa kanila. Leon na po ang darating sa kanila. Sa muling pagparito ng Panginoong Hesus, He will not be sitting in the throne of mercy anymore. Sa pagbabalik ni Jesus Christ, hindi na siya nakaupo sa trono ng habag. Nakaupo na po si Jesus Christ sa throne of judgment. Nakaupo na po siya sa trono ng paghatol. When we are sharing the Word of God, di ba we are inviting those people to attend the church, 'di ba? Pag nag-i-invite tayo sa labas, ini-invite natin sila na maka-attend sa church. As if we are inviting them na pumasok sa loob ng arko. Para tayong mga modern day Noah sa panahong kasalukuyan. Pero ano yung sagot ng mga tao pag nag-i-invite sa church? Busy ako eh. Marami akong ginagawa. May pupuntahan ako. May lakad ako, tapos makikita mo sa My Day, nasa inuman, nasa mga bagay na hindi kalooban ng Lord. They are busy sa kanilang gluttony, busy sa kanilang drunkard life, busy sa cellphone, busy sa social media, busy sa online games, etc., etc. Busy sa pagliliwaliw sa mga bagay na hindi kalooban ng Lord na hindi nila alam na yung hatol ng Diyos ay malapit na. Even Christians of today, maging ang mga Kristiyano sa panahong kasalukuyan, busy saan?
sa negosyo, business, busy sa work, busy sa school. Let me make it clear. Ilang beses ko na rin po binanggit dito, hindi po masama na paghusayin po natin ang ating pagtatrabaho, ang negosyo na meron kayo, ang pag-aaral. Walang masama na paghusayin niyo po yung mga yan. Sabi sa Word of God, in everything you do, do all for the glory of God. Pero totoo ba na ginagawa mo yung paghuhusay sa trabaho, sa school, for the glory of the Lord? Or baka ego mo na lang yan? Gusto mo lagi ikaw yung nasa top. Gusto mo lagi competitive ka. Baka yun na yun talagang kalagayan ng puso mo. Gusto mo lagi ipi-please yung supervisor mo, yung manager mo, yung boss mo. Baka hindi naman talaga to glorify the Lord yung nagiging motive na ng heart mo. Tayo po nakakaalam yan sa ating mga sarili. Huwag kang mag-expect. Huwag mo nang laging pakanasain, nandun ka lagi sa top. Dapat ang lagi mo tinitignan na dapat lagi nasa top ay ang Panginoong Jesus. Ganun dapat lagi yung motive ng laman ng ating puso. Maraming mga Kristiyano ngayon, hindi mo mapadalo sa gawain ng Panginoon. Na busy na sila sa kanilang mga pinagkakakitaan, busy na sa pagpapayaman, busy na sa paghuhusay sa kanilang eskwelahan. Wala pong masama sa mga bagay na yan. But muli kong babanggitin, lahat ng mga yan, hindi natin madadala sa oras ng rapture. Wala kang dadalhin sa mga bagay na kagaya ng video kanina, kahit ultimo damit, lahat maiiwanan. Amen. Huwag kang papayag. Yung mga work, pag-aaral na meron tayo, education, businesses, yan po ay mga good things, favor, blessings sa atin ng Lord. Huwag kang papayag na ang mabubuting bagay na ibinigay sa iyo ng Diyos ang maging dahilan para hindi maging mabuti ang relasyon mo sa Kanya. Uulitin ko po itong liner na nilagay ko dito. Huwag kang papayag na ang mabubuting bagay na ibinigay sa iyo ng Diyos ang maging dahilan para hindi maging mabuti ang relasyon mo sa nagbigay nito. Dapat yung trabaho na meron ka, education na meron ka, ang masigit na maglapit sa iyo sa nagbigay sa iyo ng bagay na yan. Amen. Praise the Lord. At sa lahat ng tinatangkilik po natin, na-promote ka, nakatapos ka sa pag-aaral, ang ganda ng trabaho mo, dapat yan yung higit na mas magpahumble sa'yo. Hindi yung porke nagka-title ka na, ang yabang-yabang na ng tingin mo sa sarili mo. Hindi na yung authority ng Word of God, yung pinakamataas para sa'yo. Ang pinakamataas na authority na sa'yo is yung boss mo, yung superior mo. Dapat nakikita po natin yung kalagayan natin. The Lord will not catch up. The Lord will not rapture the lukewarm Christian. Sabi ng lahat, lukewarm. The Word of God is very clear sa mga lukewarm na Christian. Sa Tagalog, malahininga or maligamgam. Sabi sa Word of God, kapag lukewarm, ano bang ibig sabihin nito? So-so. Average lang yung pag-ibig natin, relationship natin sa Panginoon. Sabi sa Word of God, sabi ng Panginoong Jesus, kapag lukewarm ka, isusuka kita sa aking bibig. At huwag po nating i-expect na kapag sinuka ng Diyos, lulunukin niya ulit. Huwag po nating gawing aso ang Diyos na tunay at buhay. Pag isinuka ka ng Diyos, yan po ay nakakatakot na bagay. That means hindi ka welcome sa system ng Diyos. Ibig sabihin, hindi tayo welcome sa kingdom of God, hindi tayo makakasama sa rapture kapag ganito yung estado ng spiritual na kalagayan po natin. Which means, in that day, sa darating na pag-agaw, rapture, second coming of the Lord Jesus Christ, hindi lang po unbelievers. Hindi lang po lost souls ang maiiwanan. Maging ang mga nominal Christians maiiwanan sa rapture. When we say nominal Christian, ito po yung mga Kristiyano lang sa tawag. Kristiyano lang sa title. Kristiyano lang sa religion. Pero walang tunay na lalim. Walang tunay na ugat sa relationship sa Panginoon. May attendance sa church,
pero walang mainit na relationship sa Lord. Brother, and kahit mga umaattend sa church, posibleng maiwanan? Yes. Marami pong Kristiyano physically present sa loob ng church, but they are not spiritually present in the presence of the Lord. Mainit ang pagpupuri ng lahat. Ang Kristiyanong hindi spiritually present, makikita mo ang tamlay-tamlay, ang kunat-kunat ng pagpupuri sa Panginoon. Pero pag alam mo na maayos, mainit yung kalagayan mo, maningas yung pagsaserve mo sa Lord, ibibigay mo yung pinakamahusay mo sa hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. That's why, mga kapatid, this reminder is not just for the lost souls, not just for the unbelievers, kundi sa mga Kristiyanong nasa kalagayang pakikipagkompromiso. Mga Kristiyanong nakikipaglaro sa apoy ng kaaway. Mga Kristiyanong patuloy sa pamumuhay ng hindi ayon sa kalooban ng Lord. Mga Kristiyanong maningas lang sa loob ng church. Pero pagdating sa labas, may alter ego. Alter ego, ibig sabihin may ibang personality. May duplicity, doble cara. Sa loob ng church, Kristiyano, pagdating sa labas, hindi mo na makilala si sister, hindi mo na makilala si brother. Kaya totoo sasabihin ng Lord, hindi kita nakikilala. Yan ang sasabihin sa atin ng Panginoon. Kapag meron tayong duplicity, pagdoble cara, yung kalagayan po natin sa spiritual. Reminder po to sa bawat isa sa atin. Kahit po sa akin, you have no idea kung paano ko pin-repair itong message na ito. Saga ng aking sarili, I don't want to preach this message. Ang bigat nito Saga ng aking sarili, gusto ko about comfort, encouragement. I don't want to talk about this. Pero ito yung gusto ng Lord na marinig natin in this final days and in this final hour. Huwag po tayong mag-expect na kapag aatin tayo sa church, ang mapapakinggan lang natin, gusto lagi natin comfort patungkol sa pinagdadaanan natin. Ang Word of God, hindi lang po comfort, hindi lang po edification ang purpose ng Word of God. Isa sa purpose ng Word of God is to rebuke us. Isa sa purpose ng Word of God is to correct us. Dahil gusto ng Diyos maging maayos tayo sa Kanyang harapan. At gusto ng Diyos makasama tayo sa Kanyang muling pagparito. Kahit sa akin, reminder, itong message na ito, why? Madalas ko naririnig, brother, ang busy-busy mo naman sa ministry. May time ka pa ba sa sarili mo? Lagi kang puyat. Pero ako po nakakaalam ng tunay kong kalagayan sa harapan ng Panginoon. Alam ko kung ano pa yung mga bagay na dapat ko pang ilapit, ilatag sa Panginoon. I know to myself, I can do more. Marami na akong ginagawa sa biyaya ng Panginoon, but I know to myself, I can do more. We can do more for the Lord. Kung i-check mo ang oras mo, sigurado ang dami diyang bakanting oras na pwede mong ibigay para sa Panginoon. Pero yung mga bakanting oras na natin inilalagak sa mga bagay na pang-sarili. Hindi mo ba nare-realize na kaya ka binigyan ng Lord ng extra time na yan? Is para sa Kanya naman. Pero hindi, pinifill in mo yon ng ibang mga bagay ng mundo na hindi mo naman kakailanganin sa muling pagparito ng Panginoong Yesus. Many times, multiple times, not just once, maraming ulit, nananaginip ako patungkol sa rapture. Nakakalungkot doon, every time na napapaginipan ko yan, lagi akong naiiwanan. Hindi ako laging kasama sa rapture. That means the Lord is reminding me. Busy sa ministry, pero ang napapaginipan ko, lagi ako naiiwanan sa rapture. Ganon din po ang reminder ng Lord sa bawat isa sa atin. The gracious and merciful Lord is reminding us of the final countdown of the last 7 days. At bilang Kristiyano na may totoong malasakit, para sa mga maiiwanan, dapat meron tayong hakbang
meron tayong aksyon na gagawin kung naniniwala talaga tayo that the Lord Jesus Christ is coming very, very, very soon. Si Noe po, during his time, hindi lang siya nagpe-pray sa loob ng arko. I believe kasi, habang ginagawa niya yung arko, nagpe-pray siya sa loob ng arko, nung medyo buo-buo na ito. Pero I believe hindi lang siya nagpe-pray doon sa loob ng arko. Lumalabas talaga siya, hindi lang siya puro pukpok, hindi niya lang puro pinapolish yung sukat na binigay sa kanya ng Lord. Lumalabas siya to share the word of God, to remind the people about the coming judgment, about the great flood. Ganon yung ginagawa ni Noe. At ganon din yung gustong makita ng Lord sa buhay ng bawat isa sa atin. Mapalad po itong si O.G. Parian. Why? Kasi nakaka-receive ng vision from the Lord. Isa sa vision na ibinigay sa C.O.G. Parian is Vision 1%. Sa mga di nakakalaman ng ibig sabihin nun, ang goal ng C.O.G. Parian, mapagwagian yung 1% population ng Calamba City. Mangyayari ba yung pag puro prayer lang tayo? Prayer is very powerful. Pero may kailangang lumabas. May kailangang humakbang. May kailangang magpagamit ng kanilang bibig, ng kanilang buhay, ng kanilang oras to share the word of God, to remind the people about the second coming of the Lord, Jesus Christ. I'm speaking sa lahat ng leaders ng C.O.G. Parian. The Lord gave us this vision. Vision 1%. Niyayakap ba talaga natin itong Vision 1%? Brother, nagsishare naman ako ng Word of God. Sa Calamba City ba? Kasi yung Vision 1%, Calamba City yung tinutukoy dito. Are you winning souls for Christ dito sa Calamba City? Sa mga nagtatrabaho po dito sa Calamba City, nag-aaral dito, nagsishare ka ba ng Word of God? Sa mga taga-Calamba, sa mga Kalambenyo. Meron ka na bang na-invite? Meron ka bang na-invite dito sa C.O.G. Parian na nag-stay hanggang ngayon? Inaalagaan mo sa kalagayang spiritual? Ibinabandera mo ba talaga yung Vision 1%? Dito sa lugar na ito. If not, you are not really embracing the Vision 1%. This is a straightforward reminder para sa C.O.G. Parian. Not just for the leaders and workers, but sa bawat isa sa atin. Amen? I am not saying this because I am the leader of the outreach or the evangelism department. I am saying this because the lost souls are perishing. Hindi ba tayo nalulungkot dito sa Calamba City? May makikita ka, di mo kakilala. May tarpaulin, nakaburol. Tapos pa Vision 1% tayo. Nadisin sana, na-sharean sana ng Word of God. Yung nakaburol. Yung nabaril sa Azur. From Calamba City yun. From Mahada. Mahada, di natin naaabot. Kasi hindi pa natin kaya. Kulang yung bilang ng nag-share ng Word of God. Ano yung hakbang na ginagawa natin for this vision? Brethren, basta ako magbibigay na lang ako sa lot of faith. Basta ako malaki ako mag-tithes, malaki ako mag-offering. That's not the great commission of the Lord to each and every one of us. Hindi sinabi ng Lord, go ye. Lapit ka dun sa box, maghulog ka ng malaking pera. Hindi ganun po ang Great Commission. The Great Commission is go ye into the world and preach the gospel. Tayo dito sa C.O.G. Parian, Vision 1% ang ibinigay sa atin ng Panginoon. This message is not to scare us. This message is to prepare us for what or for who is coming. Jesus, our King. Habang binibigyan pa tayo ng pagkakataon ng Panginoon, huwag nating sayangin dahil hindi laging totoo na habang may buhay, may pag-asa. What? Hindi laging totoo na habang may buhay, may pag-asa?
Yes, hindi po yan laging totoo. Sabi sa Genesis chapter 7, verses 15 through 16, a pair of living, breathing animal came to Noah to go into the ship. A male and a female of every animal went in as God had commanded Noah. Then the Lord closed the door behind them. Yung arko na 120 years na pinaghirapan, pinagpaguran, pinagpagalan ni Noe, na dapat ang makikinabang nun ay yung mga tao during his time, hindi mga tao yung nakinabang. Sino yung nakinabang? Mga hayop. Mas importante ba ang mga hayop kaysa sa tao? Mga kapatid, lalo po sa mga fur parents, mas mahalaga ang buhay ng tao kaysa anumang hayop. Yan po yung lagi nating tatandaan. Mas mahalaga ang buhay ng tao kahit gaano pa yung kasama kaysa sa Shih Tzu, sa Siberian Husky. Mas mahalaga ang buhay ng tao kaysa sa Persian cat or anumang magagandang breed ng hayop. Sa generation po kasi ngayon, iba na yung mindset ng mga tao. Para sa kanila, mas mahalaga yung mga magagandang hayop kaysa sa buhay ng tao. Tandaan po natin, hindi napako ang Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo para sa Shih Tzu. Napako ang Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo para sa akin, para sa iyo, para sa bawat isa sa atin. Yan po yung lagi nating tatandaan. Pero tingnan niyo po yung sinasabi dyan, the Lord closed the door behind them. The Lord was the one who shut the door. Si Lord yung nagsara ng pintuan, nagsil ng pintuan, hindi si Noe. Why? Kasi kung si Noe yung nagsara ng pintuan ng arko at umulan na, bumaha na, hindi po ba natin naiisip na yung mga tao, tiyak nagpuntahan dun sa arko at katok-katok sila. Grabe yung katok nila. Noe, pagbuksan mo kami. Sorry na. Naniniwala na kami sa'yo. Sigurado grabe yung iyak ng mga taong nasaraduhan doon sa labas. Kung si Noe yung nagsara ng arko, mahabag siya doon sa mga tao sa labas. Mga kakilala niya siguro yun eh. Bubuksan niya yan. Kaya ang Lord yung nagsara at sinelyuhan nyo ng Panginoon, hindi yun mabubuksan ng sino man. Ibig sabihin, natapos na yung last drop of mercy ng Diyos sa mga taong nasa labas. Buhay pa sila sa labas, pero wala na silang pag-asa. Hindi laging totoo na habang may buhay, may pag-asa. Nakakalungkot po yung nakapangyari sa kanila. Mga kapatid, we are living in the last 7 days sa kalagayang espiritual. Nasa mga huling araw na tayo ng habag ng Diyos, kaya wag natin itong sayangin hanggat bukas pa yung pintuan ng arko. Enter this spiritual ark. At ipagamit mo yung buhay mo para yung mga loved ones mo, kakilala mo, makapasok doon sa spiritual ark. Dahil nakakalungkot na bagay kapag sila nasaraduhan nun. Ang Diyos hindi nagkulang ng paalala sa bawat isa sa atin. Mga kapatid, walang nasa impyerno, walang male-left behind, walang maiiwanan sa rapture, na magsasabing, nagkulang kasi si Lord sa pagpapaalala sa akin. Wala, ni isa man. Dahil ang Lord never nagkulang na magpaalala, magbigay ng warning sa bawat isa sa atin. Yes, mga kapatid, hindi natin alam kung kailan yung muling pagbabalik ng Panginoon. But according to the Word of God, last verse, 2 Peter chapter 3 verses 8 through 9. Mga minamahal, huwag ninyong kalimutan na sa Diyos, ang isang araw ay parang 1,000 taon. At ang 1,000 taon ay parang isang araw lang. Hindi siya natatagalan sa pagtupad ng kanyang pangako, kundi binibigyan niya tayo ng panahon, pagkakataon, para magsisi at bumalik sa Kanya. Naalala ko dati, meron akong isang mahal sa buhay. Sabi niya sa akin nung naging Christian ako, narinig niya sa akin yung patungkol sa rapture Sabi niya sa akin, buhay pa yung tita mo. May tita akong Christian dati nung nabubuhay pa siya. Buhay pa yung tita mo, naririnig ko na sa kanya yung rapture na yan.
Inabutan na siya ng kamatayan. Wala namang rapture na dumating. Kaya huwag mo yung sabihin sa akin. Sabi ko, alam mo kung bakit hindi pa nag-rapture? Kasi pag nag-rapture, maiiwanan ka. Yun yung sinabi ko sa kanya. Kasi ganan yung kalagayan ng heart mo. Kaya yung hindi pa muling pagparito ng Panginoon, dapat makita natin, hindi yun para i-delay ni Lord. Kundi pagpapakita yon na binibigyan pa niya ng pagkakataon ang nanay mo, ang tatay mo, ang mga kapatid mo, ang asawa mo, ang mga mahal mo sa buhay para tumanggap sa Kanya, magsisi at sumampalataya sa Kanya. That's one of the reasons kung bakit hindi pa bumabalik ang Panginoong Hesus. I will end this with the question we should ponder. The last 7 days. Mga kapatid, what if the Lord revealed to you na 7 araw na lang ang meron ka? What will you do? Kung ano pong sagot mo dito, kung anong sagot mo dyan, it's between you and the Lord. Nawa sa mga huling patak ng awa ng Diyos, makipag-ayos na tayo sa Kanya. Kung alam mo, hindi maayos yung relationship mo kay Lord, na-attend ka dito pero talikod yung heart mo sa Lord. Hindi ka na nagde-devotion, puro pera na lang yung nasa isipan mo, puro pag-aaral na lang. Makipag-ayos ka sa Panginoon. Kung merong galit, hinanakit sa puso mo, magpalaya ka. Sa anumang galit, hinanakit dyan sa loob mo, sa puso mo. Kung meron ka pang mga pakikipagkompromiso, kasalanan, basura sa buhay mo, iwan at sunugin na natin yung mga basurang nagpaparumi sa atin upang sa araw na yaon, kasama tayo sa kukunin o aagawin. Jesus is coming very, very soon. Lahat ay makatatayo sa oras na ito. Grabe, Panginoon, never ka nagkulang sa buhay ng bawat isa sa amin. Patawarin mo kami, Panginoon, kung hindi namin tinitake seriously yung muli mong pagparito, Panginoon. Sa mga pinal na oras na ito, mga final na mga araw na ito, seryosohin mo, kapatid. The devil is always serious. Hindi siya nakikipaglaro sa atin. Seryoso siya sa kanyang business. To steal, to kill, and to destroy. Kaya dapat bilang mga warriors of the Lord Jesus Christ, soldiers of God, dapat seryoso ka din sa relationship, sa paglilingkod mo sa Panginoon. Ang Diyos never nagkulang sa buhay ng bawat isa sa atin. Hallelujah, Jesus. Awitan natin ang ating Panginoon, ang Diyos na hindi nagkulang sa ating mga buhay. Ikaw lang ang pag-asa ko, ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta ikaw ang kasama, panatag na. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang naawitan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan.
ang pag-ibig mo sa aking walang hanggan. Iniibig mo ako. Sa lahat ng alam ninyo na may gusto pa kayong isuko sa Panginoon, sa lahat ng gustong makasama sa muling pagparito, pwede po ba kayong lumapit dito sa unahan? And we will pray for each and every one of you. Kung meron kang kailangang iluhod sa Panginoon, huwag kang mahihiya, iluhod mo sa Panginoon sa oras na ito. Kung meron pa mga bagay sa buhay mo na alam mong hahadlang para ikaw ay makasama sa rapture, lift it up to the Lord. Isurrender mo, kapatid, sa paanan ng Panginoon sa oras na ito. Ikaw lang ang pag-asa ko, ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Ikaw lang ang sasambahin, paligid na ay magdilig, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw naman. Kahit kailan, di ka nagkulang, niyaya mo sa akin laging lahat. Ang pag-ibig mo
biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Ibig mo ako noon naman. Sa mga laying ministers po, pwede po bang ipag-pray din natin ang instrument players, yung mga nasa M-Lab. Kailangan din nila ng panalangin. Hallelujah, Jesus. Ikaw ay tapat. Ikaw ay dakila. Diyos na kailanman di nagbabago. Grabe yung habag mo, Panginoon. Grabe yung awa mo. Nakikita mo, Panginoon, yung pagpipilit po namin. Nakikita mo yung ginagawa namin paglilingkod. Lahat ng ito, hindi walang kabuluhan sa iyong mga mata. Aabutin mo, mga mahal namin sa buhay, na hindi pa nakakapasok sa spiritual ark. Ikaw yung magdadala sa kanila, ikaw yung magliligtas sa aming mga nanay, tatay, asawa ng mga naririto, mga kapatid namin, mga mahal namin sa buhay, maging ang aming mga kaibigan. Use us, Panginoon, bilang mga modern day Noah, Panginoon, sa panahong ito. Ipadala mo kami, Panginoon, at tulungan mo kami na maging willing and available na ipagamit ang aming mga buhay in this perishing generation, Panginoon. Lord, anoint each and every one of us as we share your word, Panginoon. Maraming pong salamat sa pagpalo mo, Panginoon, ng malakas sa bawat isa sa amin. Dahil sa lakas ng palo mo, pagpapakita kung gaanong kalaki yung pagmamahal mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Hahakbangan namin kung ano yung aming napakinggan. Hindi lang ito hanggang tenga namin, kundi ibabaon namin ito sa aming mga puso. Panginoon, maraming salamat po. Pagpalain mo mga kapatid na naririto at bawat isa sa amin sa iyong muling pagparito, ma-excite, mananabik na ma-meet ka face to face, o aming Panginoong Jesus. Pagpalain mo po ang bawat isa sa amin, lahat ng aming pangailangan, maging mga kapatid po namin na nakatutok online, Panginoon, abutin mo po sila ng iyong habag, biyaya, pagpapala na sa iyo lamang nagmumula.
Maraming pong salamat, Panginoon, at sa gagawin po namin pagkakaloob, gagawin po namin ito nang galing sa aming mga puso, may kagalakan, Panginoon. At alam po namin magagamit itong mga kaloob na ito, tithes and offering, para sa pagtatayo ng next generation church na ikaw ang pupuno, Panginoon. Maraming pong salamat, Panginoon. We give you all the glory, the highest praise, and the reverence that you deserve. In Jesus' mighty name and all shout. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon.